Hi guys, good morning. Kung mapapansin nyo nga, nailagay ko na yung mga parol. Naglagay tayo ng dalawa sa gate, dalawa sa rehas ng terrace, na nakasenter sa kanilang dalawa yung parol na kapis. May dalawa din dito sa bubong ng yero. Tara, puntahan pa natin yung iba. Nadaanan na nga natin tong Christmas tree. Meron nga din dito sa aming maliit na gazebo. And then yung the rest, dito ko na inilagay lahat. Bali, 10 nga pala inabili nating parol na malalaki. Meron pa rin tayong 10 na maliliit na hindi ko pa rin na ilalagay. Ang sarap talaga sa pakiramdam para akong bumalik sa pagkabata. Sabi ko nga, minsan lang ang Christmas at hindi naman natin kailangan ng mga mamahaling decoration. Alam ko din naman na pamahal na ng pamahal ang mga bilihin. Pero marami pa rin naman paraan para ma-celebrate ng masaya ang Pasko. Kasi sa panahon ngayon, sa new generation, pag walang pera, walang Pasko. Kaya sana sa mga makakapanood nito, ma-impluwensyahan ko kayo na bumalik yung dating tradisyon na sa mga simpleng parol na to na galing palengke. Maraming mga bata na sasaya ngayong Pasko. Tulad na lang ng anak ko, hanggang ngayon nakita pa niya tradisyon na ganito. After na nga nun, tara sa kusina at tingnan na nga natin mga niluto ng nanay ko. May sinigang nga ditong ulo ng kambing, inadobong kambing na gagawin daw haldareta. At pagbukas ko nga na to, may nilagang atay. At sa banda doon, may nakita pa rin akong isang kawali na may pinangat na isda. And sa katabi noon, meron ditong, ang hindi ko alam kung anong luto dito, pero may mga itlog ng manok. Guys, sobrang sarap talaga dito sa Pilipinas. Hindi talaga kayang bayaran. Kaya yung mga OFW na ayaw nang bumalik sa sarili nilang bansa, ako nang hihinayang sa mga taon na lumilipas na hindi nyo na-enjoy ang ganda ng Pilipinas. At dito pa nga, may nakita pa ako isang pressure cooker na nailuto na pala nung nanay ko yung paborito kong sinigang sa bayabas. Sabi nga ng asawa ko, maya-maya gumayak-gayak na kami at baka daw kami mapunta dito malapit sa aming mall. Kung mapapansin nyo nga, yan pa yung mga natirang parol. Gusto nga yun palagay ng nanay ko dun sa bakod namin sa labas. For the fast forward, andito na nga kami sa mall. Samahan nyo nga kami kung ano ba ang magiging ganap. Sasakay na muna kami sa escalator papunta sa second floor. At habang naglalakad nga kami, ito ang kauna-unahan namin bibilin dito sa mall. Ang Mr. Donut. Talaga naman na-miss namin yung mga ganitong moment. At sa part na to, dahil medyo malaki na yung anak namin, for sure, itatatak na to sa memory niya. Next, dito naman sa hardware, dahil naghahanap nga kami ng extension. At habang papunta na nga kami sa station ng mga extension, agaw attention nga itong mga nagagandahan chandelier na napapanood ko lang din sa mga vlogger pag nagpapagawa na sila ng sarili nilang bahay. Eto't nakakita na nga kami ng extension. Pupunta na nga kami ng cashier dahil tapos na kami dito. Next station naman na pupuntahan namin, appliances. Nagka-canvas na nga rin kami para sa maliit na rep para sa kwarto namin. Pero so far, wala nga dito at tinuro kami sa may Walter, dun sa may gawing Abenson. Pero feeling ko, bukas na yun dahil wala na rin kaming time. At paglabas nga namin dito, napasyahan naman namin sa third floor. Iba talaga ang happiness pag nasa Pilipinas. Kasi kung asa ibang bansa kami ngayon, malamang-lamang stress kami at pagod. Nadaanan na nga rin namin kung ano ang showing sa sinihan. At may shake, rattle, and roll. Wow! Decades na talaga ang tatag ng shake, rattle, and roll. At dahil sa gusto namin ipa-experience sa anak namin ng World of Fun, tara bili tayo ng token sa halagang 45 pesos. O diba? Masayang-masaya anak namin. Lahat nga ipinalaro namin sa kanya. Sayang nga at walang magbibideo sa amin. Nag-basketball din kaming tatlo. At dahil tapos na kami, tara naman sa next station. At habang naglalakad nga kami, nakita ko tong NE Bake Shop. Nung araw nga, ito lang bake shop dito sa amin. Namimiss ko nga dito yung Mamon and then Ensimada. Pagkatapos nga ay nakakita din kami ng sagu. Parang takaw mata nga kami. Lahat ay gusto naming matikman. At dahil malaki na rin anak namin at malakas na rin pantunaw niya, gusto namin ipa-experience sa kanya itong sagu. At dahil takaw mata nga kami, nakakita naman din kami dito ng ramenan. Dahil lang authentic lang na kinakainan namin, ramenagi. Talaga naman yung mag-ama ko ay nauna nang umupo. Favorite nga yan ng asawa ko dahil natira siya sa Japan. At gusto niyang ipa-experience sa aming mag-ina kung gaano kasarap ang ramen ng Japan. At habang waiting nga kami, at sanan, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Dumating na nga yung gyoza. Dapat daw ipang side dish yan ng ramen kaso late pa yung ramen dumating. Kaya let's go, tara kainin na natin. First bite. Sarap nga. After nga ng paghihintay, dumating na nga yung ramen. Sobrang ganda nga ng plating niya. Yung parang sa mga instant ramen noodles ang itsura. Same flavor nga lang din kami ng in-order ng anak ko dahil yung sa daddy niya hot and spicy. So tara, kain po tayo. After 15 minutes nga, busog-lusog na ang ating nyo. After nga ng ramen, quality time na ulit. At eto na nga ang higanting Christmas tree na sobrang ganda. As in perfect sa design and kulay. Kaya naman hindi nyo maiiwasan na hindi magpa-selfie.
After na nga nun, ay sinakay na ako nung anak ko. Nakakatuwa nga at siyang nagmamaneho. Inilibot ako sa buong paikot nitong Robinson. Enjoy na enjoy talaga kaming pamilya. At dahil medyo magle-late na nga, bumili na muna kami ng Dunkin' Donut pang take-out. Munchkin nga yung in-order namin. Dahil paborito nga namin yung butternut and then yung honey glaze. At dahil may gusto daw matikman na donut yung anak namin, kaya nakapag-dine-in kami saglit. After na nga nun, talagang uuwi na kami. Nadaanan pa namin tong nakakatuksong Serenity. Kaya naman sabi ko, last na talaga to. Kung hindi, sasabog na yung tiyan namin. In-order ko nga lang yung brown sugar. Yung sa asawa ko, nakalimutan ko kung anong flavor yung kanya. And then yung sa anak ko, cheesecake strawberry. US flavor nila na talaga daw mabili. Kaya tara, taste test na natin. Una ko na nga tinaste test yung sa anak ko. Talaga namang napakasarap nga. Next, sabi ng asawa ko, sa kanya naman daw. Ang comment ko nga ay lasang chocolate na lasang bulaklak. And then itong final sa akin na. Kaya unang taste test ko pala. Asukal na pula na agad. Joke lang. So, ito talaga uuwi na kami. Final na to. And then, babalik na lang ulit kami sa ibang araw. Ay, talaga namang napakasarap mabuhay kahit simple lang. Alam ko na kasi ang hirap ng trabaho at ang pagiging OFW. Kaya sa mga ganitong simpleng bagay, talagang na-appreciate ko. So, paano't uuwi na kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa araw na to. Hopefully, sana makapag-daily vlog ako ng buhay ko dito sa Pilipinas. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!